What's up guys and welcome back sa ating channel. So for today's video guys ay mag-change muna ako ng keyboard sa aking laptop kasi yung laptop ko dito is nagloloko na. Palagi na lang nakapindot yung letter H kahit hindi ko ginagalaw. Yan. So nakakadisturbo kapag ginagamit natin siya, lalong-lalo na kapag mag-typing ako or mag-search button. Ayan, so palagi siyang mag-pindot kahit hindi ko na ginagalaw. Patuloy-tuloy yung pagpindot niya. So kaya naisipan ko na mag-order ako ng bagong keyboard. Bali yung laptop ko dito guys ay Fujitsu po ito na Lifebook. Yan. Ito yung ginagamit ko sa sound system ko dito, which is i3 na version. Ayan. So, yung keyboard dito is same keyboard lang din yung ikakabit natin. Ilalagay ko dito sa video yung keyboard, yung nabili ko na keyboard. Ayan. So, kung meron kang laptop na sira yung keyboard, is pwede mo yung palitan. Basta, sundin mo lang yung model ng laptop mo. Meron yung model sa likuran ng laptop. Kung anong yung model, yun din yung same model ng keyboard kapag magpapalit po kayo. Ayan. Kasi iba-iba kasi yung model ng keyboard sa ating laptop. Ayan. So ito, binaklas ko muna itong pinaka-keyboard niya. Ayan. So bago ako pala nagbaklas nito is nag-research muna ako sa YouTube kung paano yung pagtanggal ng keyboard step by step. Kasi meron po itong mga screw sa ilalim. So, tinanggal ko muna yung mga screw sa ilalim bago ko siya binaklas dito sa pinakaharap. Ayan. Bali, meron kasi siyang lock dito sa pinakababa. Ayan. Bago siya matanggal. Tapos, kapag matanggal na natin is dandahan lang natin tanggalin yung pinaka main wire niya na nakadikit sa mainboard ng laptop. Ayan. So, bago natin pala tanggalin itong keyboard mga guys, tanggalin muna natin yung battery. Ayan, para iwas shorted. So, ito naman yung in-order natin sa Shopee. Yan, hindi po ito brand new. Mga second-hand lang po ito, pero goods po ito. Ayan. So, around 600 plus yung price nito sa Shopee. Kasi yung brand new is around 1,200. So, ito lang yung second yan na in-order natin. Pero goods pa naman siya. Yan, bali pull out lang to sa kumpanya. Kaya siya parang second hand. Pero goods po siya guys. So, chinik ko muna yung kaniyang serial code na nasa likuran ng keyboard bago ko siya ikakabit para sure ball na same po sila ng serial number. So dito bago ko siya ikakabit is nilinisan ko muna yung kaniyang terminal sa pinaka mainboard ng laptop para matanggal yung dumi. Tsaka ko siya binalik or kinabit sa mismong laptop. Yan. So, around 1 year ko na itong laptop na ito. Yan. Tapos, itong laptop pala natin guys, ay nabili lang natin to sa Shopee din. Hindi po ito brand new kasi yung brand new is mahal. Galing po ito sa Surplus ng Japan. Marami ito sa Shopee. Ilalagay ko na lang din dito sa video yung link kung saan ko ito nabili itong laptop na ito. Matagal din siya malubat
Tapos, goods pa lahat. Tumutunog pa yung speaker. Maganda pa yung kanyang performance. Mabilis siya kasi is SDD yung gamit ito. Yan. Mas mabilis kasi yung takbo ng laptop kapag naka SSD siya. Yan. Or SDD yung tawag siguro. Hindi ko chance kung ano yung tawag talaga. Yan. Hard disk po siya pero SDD or SSD ba? Yan. So ito, binalik ko na yung kaniyang pinaka-screw. Tapos, kung ano yung screw na nakalagay dyan, kailangan tandaan natin. Kasi meron kasing screw na maliit. Merong screw na mataas. So ito, binalik ko yung kung ano yung mga size ng screw kung saan siya nakalagay. Yan. Bago nyo i-power on is double check lahat kung maayos ba pagkabit or wala bang problema. So pang last, kabitan natin yung battery. Tapos ito, naikabit na rin natin. Madali lang siya ikabit. Basta bago mo simulan yung pagkabit is mag-search ka muna kung ano yung mga dapat na gawin para kapag gagawin mo na is diretso na. Ayan. So, kinabit ko na yung mouse. Tsaka ito yung kanyang pinaka-power supply or charger. Ayan. So, ito, pinower on ko na siya para matest na yung kanyang pinaka-keyboard kung gumagana ba lahat. Ayan. So, madali lang ito mag-open. Ayan. Kasi SDD or SSD ba yun? Ayan. So, yung specs nito is i3 na second generation. Ayan. So, dito na oras ay tinest ko na lahat yung mga buttons. Galing numbers, tapos mga letters. Ayan. So, medyo low-bat lang siya kasi matagal ko na ito hindi nagagamit. Kasi pag ginagamit ko is palagi na lang type yung H. Kaya tinabi ko muna. So, ito habang nag-charge is tinesting na natin lahat ng numbers tsaka yung letters. So, goods naman yung item na pinadala. Okay sa ating laptop. So, yan lang guys. Yung video natin. Maraming salamat tsaka God bless. Ingat tayong lahat.